Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po sa mga kababayan natin na nakikinig sa mga sandaling ito, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At bago po tayo magsimula ay binabati lang po natin lahat ng mga nakasubaybay sa kani-kanilang radyo sa INC Radio DZEM 954 kHz, mga nanonood sa INC TV, nanonood din po sa INC Radio YouTube channel. Hello po! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At para po ipakilala ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Dating seaman si kapatid na RJ Maninang at medical representative naman ang kanyang may bahay na naging daan para maipundar ang kanilang pharmaceutical company ngayon. Tiyon ay kinikilala nilang biyaya ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Lalo na nang magpasya si kapatid na RJ na iwan ang dati niyang hanap buhay para umanib sa Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating mga kapatid at alamin ang kanilang istorya ng Pagtawag. Until all days are through. Ang makakasama po natin ngayong araw ay sina kapatid na RJ at Mary Ann Maninang mula po sa lokal ng San Fernando Distrito ng Pampanga East. Hello po, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Po, mabuti naman po. Kumusta po yung mga bata? Sa awa po ng Diyos, mabuti naman po silang lahat. Gusto nyo pong batiin? Sige po, go ahead po. Pinabati ko po ang aking mga anak, Rain Mikhail, si Micaela and Micaela, hello. At binabati ko din po ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid din po. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking mga pamilya po sa Sasmuan, Pampanga po. At pati po ang aming destinado po ng aming lokal po, ang kapatid na Daniel De Lasso po at ang aming tagapangasiwa, ang kapatid na Alex Lubao po. Maraming salamat po kapatid na RJ, kapatid na Mary Ann. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo po na bilang mag-asawa, magkasama po ninyong itinataguyod ang inyong pamilya sa pagkakaroon din ng family business or company. Pero bago po natin talakayin pag-usapan nyo, gusto lang din po namin malaman, saan ba kayo nagkakilala? Kailan po kayo nagkakilala? At paano? Bali, mag-best friend po kami mula high school po. Apo? So yun po, bali niligawan niya po ako nung high school. Kaya lang, hindi po naging kami. Then, after 9 years po, hindi po naputol yung komunikasyon namin. Kasi, sinabihan niya din po ako nung high school na kapag magpapalit ka ng numero, dapat ite-text mo ko. So, dumating yung point po na may trabaho na ako as medrep. Siya naman po seaman. Ayun po, doon na po siya nag-start mandigaw po nung 2011. So, from 2003 po, then nagparamdam po siya ulit ng 2011. Sa mga may best friend dyan, na nagugustuhan nyo pala yung best friend nyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pero paalala din sa mga kabataang nakikinig, mag-aral muna ng mabuti. Kaya tama po yung ginawa nyo Nag-aaral pa kayo that time, binasad nyo muna. Pero nung pares na kayo nagtatrabaho, binalikan ko po siya. Congratulations po. So, kailan po kayo ikinasal? Actually, nung 2011 nga po, di ba, naging kami, after a year lang po. Kasi nag-propose po siya after 1 month na maging kami. So, hinintay ko po siya after a year. Kasi nagbarko pa po siya ulit para makapag-ipon.
Paano naman po kayo nagsimula dito sa inyong company? Knowing na by profession, kayo ay seaman muna, then Opo. kayo po ay nurse. Nurse. Yun po, 2009 po kasi medrep na po ako pagka-graduate ko na as nursing student. Then nag-take ako ng board. Kaya lang po, nung pumasa po ako as nurse, parang nag-enjoy na din po kasi na kumita. Nung nagpakasal nga po kami, na-promote din po ako as manager. Then siya din po na-promote as chief cook. So nung time na po na yun, nag-ipon po kami. Hanggang sa, nung nakapag-ipon po kami, may mga business po kaming tinayo na hindi po related sa pharmaceutical. Hindi po naipagpatuloy yon because of pandemic din po. At yung sa gamot po, yun lang po yung continuous po na nagkakaroon kami ng profit since siya po yung pandemic proof na business. Doon po kami nag-focus. Pero talagang katulad nga nun, bilang isang seaman, originally, hindi kayo Iglesia ni Cristo. Hindi po. Kasi hindi makakasamba. Opo. Ano po? Ano po yung dati ninyong relihiyon or ano ang kinagisnan pong relihiyon? Ako, lumaki po ako sa Katoliko po talaga. Tapos, nung niligawan ko po si Kaan, born again Christian po nun sila. Ayaw po ng tatay niya nun kasi gusto niya po kung anong relihiyon po nila, yun po yung papasukan ko po. Kaya, nag-born again din po ako. Kayo naman po, talagang born again na by birth or... Before po, nung naging presidente po ako ng choir ng Catholic for 10 years. Then, nung college po ako, dun po ako naging born again Christian. Kasi yung tita ko po, pastora. So, na-invite po ako. Then, yun po, pagka-graduate ko po, ganun pa rin po, naging born again ako hanggang sa niligawan niya ako. Ayun, until such time po na inimbitahan po kami ng aking kapatid na panganay na pulis, yung Pangulong Diakono po sa lokal ng Betis. Pero nung time po na yon sa lokal po siya ng Sasmuan, medyo takot po kaming umattend noon sa iglesia po kasi may Iglesia ni Cristo po. Kasi nga, yun po yung laging sinasabi ng ibang tao na hindi Iglesia ni Cristo. Na kapag umattend ka, mababrainwash ka. Umattend po ako. Kasama po yung mga magulang ko, pati yung iba ko pong kapatid. And nauna po silang na-convert, yung mga kapatid ko. Kasi nung ako po, tinitignan ko pa po wini-weigh ko pa. Kasi siguro po, dahil na lang din po, meron po akong tungkulin din dun sa Born Again. As, yun nga, song leader po ako. Dahil tagal na din po akong naglilingkod, nagsaserve dun sa church. Pero nung nalaman ko po, yung hinahanap ko, doon ko po nakita sa Iglesia ni Cristo. Papaano po nagsimula na kayo ay nagkaroon ng opportunity na magsuri na sa aral ng Iglesia ni Cristo? Knowing na nung una pala may hindrance Sa Born Again, pinag-aaralan po namin nun yung pagka-Diyos po ni Cristo. At nung time din po na yon, doon na po ako nag-iisip. At umattend po ako ng Bible study noon sa bahay namin. Nasakto po, yung mga kapatid ko nga pong nag-invite sa akin sa Iglesia ni Cristo. And doon ko po nalaman na malaki ang kaibahan ng Diyos at si Cristo. Kapatid na RJ, papaano naman po nag-umpisa na kayo magkaroon ng pagkakataon na masuri ang aral ng Iglesia ni Cristo? Nung nalaman ko pong nakikinig na po siya sa mga aral po ng Iglesia ni Cristo, ba't kaya? Ano pong meron? Kaya pag may signal po kami sa barko, nagsisearch po ako sa YouTube po. Ngayon, napupunta po ako dahil marami po akong katanungan sa isip ko, napupunta po ako dun sa mga debate po. Tapos po, ang ginagawa ko nun, dinadownload ko po yun, yung mga debate po na yun. Kasi lahat po ng katanungan ko, doon po lumalabas sa debate po na yun po. Ano po ang dahilan? Bakit ganun na lang yung panonood ninyo, dinadownload pa ninyo yung mga debate ng Iglesia ni Cristo sa kaiba yung pananampalataya? Naghahanap po ako ng mga tanong, nililista ko po yung mga tanong, para pag nagbakasyon po ako, maitatanong ko po sa ministro. Gusto ko po kasi
pag tinanong ko sa ministro, hindi po niya masasagot eh. Yung po yung damdamin ko nun eh. Kaya, pag may signal po kami, download lang po ako ng download, lista lang po ako ng lista. Hinahanapan ko po ng butas yung ministro po para hindi niya po masagot yung tanong ko po. So, layunin po ninyo, maipahiya Opo. ang ministro dun sa gagawin ninyong pakikinig o pagsusuri, pagtatanong sa kanya. Opo. At kinukuha po ninyo doon sa mga debate na Opo. itinatanong din sa Iglesia ni Cristo sa panahon ng debate. Noong panahon po yan, kayo ay nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Mary Ann, o kasalukuyan pa lang din nasa Kasalukuyan pa proseso? po. Opo. Kasi nga po, binabawalan po niya ako. So, hindi kayo makapagtuloy pa? Opo. Nagdedebate po kami. Kahit nasa barko po ako, siya nandito po. Nagdedebate po kami sa text po, ganyan. Sa chat, ganyan po. Kayo, ang ipinagtatanggol ninyo sa text, sa chat, Iglesia ni Cristo na. Cristo po. Opo. Kasi nga po, sabi ko po sa kanya, mas maganda kasing makinig ka sa Bible study. Kasi para mas malaman mo ang katotohanan na dati ayaw po naming umattend kasi nga ang sinasabi sa amin, makukuha lang nila yung loob nyo. Kaya wag kayong makinig dyan. At yun po yung totoong nangyari. Nakuha po talaga yung loob ko kasi nga katotohanan po yun. Yun po yung talagang nakasulat sa Biblia at hindi lang po yun gawa-gawa lang ng mga ministro po. Ano pong sumunod na nangyari, kapatid na RJ? Nung bakasyon ko na po, pinaghandaan ko po yun. Lahat po ng na-download ko, lahat ng naipon ko po na tanong, syempre, lakas po yung loob ko nun eh. Sasabak po ako sa ministro po eh. Lahat po yun, tinanong ko po sa kanya. Lahat po yun, sinagot niya po, base po sa Biblia po. Tungkol saan yung mga itinanong po ninyo? Unang-una po dahil siman po nun ako, syempre, medyo malaki po yung sahod nun. Ika po, yun po yung tinanong ko po nun sa ministro po. Ngayon, may binasa po siyang talata. Ng At Biblia. napatunayan ko naman po yun na yung dumating pong balita sa akin, ganyan, mga maling akala po. Na sa Iglesia ni Cristo, nagpapatupad ng ikapo. 10% ng kanilang kinikita ay dapat iabuloy. Opo. Pero ang itinuro po sa inyo ng ministro, batay sa Biblia, Opo. sa panahong Kristiyano po, itinuro ng mga apostol sa 2 Korinto 9:7, ang ating isinasagawang pag-aabuloy o paghahandog, yan ay utos ng Panginoong Diyos na tinutupad o sinusunod po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, batay po sa kung ano pa siya ng puso. Opo. Hindi po mabigat sa loob. Sapagkat sa gayon po tayo pagpapalain, sa gayon tayo lalong iibigin ng Panginoong Diyos. Bukod po ron, ano pa po yung mga napatunayan po ninyo na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Yun po, tinanong ko rin po sa ministro yon, sinagot niya rin po, base sa Biblia po. Ako pa po yung nagbasa nun eh. Kasi, kapatid na RJ, basahin mo to. Ako po yung nagbasa, hindi po siya. Binasa ko po sa talata ng Biblia po. Na ang Panginoong Jesucristo ay talagang tao Opo. sa likas na kalagayan at hindi Diyos. Subalit wag pong ipagkamali ng mga kababayan natin. No po? No. Hindi po pangkaraniwan na tao ang pagkakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kailanman natin hinahamak ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsasabi na siya ay tao. Kung itinuturo man po, tinitindigan ng Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo ay tao, yun po kasi yung nakasulat sa Biblia. Una, ang Panginoong Jesucristo po mismo nagsabi sa 1:8:40 na siya ay tao na isinugo ng ating Panginoong Diyos. Kung ukol naman po sa kung paano natin kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, sa Gawa 2:36, ginawa po siyang Panginoon ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tawag natin sa Kanya, hindi basta Jesucristo, hindi basta Kristo, kundi Panginoong Jesucristo. Bilang pagkilala, paggalang at pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Gawa 5:31 naman po, siya naman po ay ginawang tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya tagapagligtas din po ang pagkakilala natin sa Kanya. Siya ay taong tagapamagitan natin sa ating Panginoong Diyos. Mula po ron sa mga narinig na aral na itinuro sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, ano po ang naging pasya ninyo? Ano po ang mga sumunod na nangyari?
doon po ako nagpasya na umanib na po sa Iglesia ni Cristo po. Kaso ang nagiging hadlang lang po noon, 1 buwan lang po yung bakasyon ko po. Sasakay uli ako ng barko. Doon po ako nagpasya na iwan ko na po ang pagsisiman ko para matuloy ko po ang pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo po. Paano po yung trabaho ninyo na yun? May isang ministro pong nagsabi sa akin na nagdoktrina po din sa akin na tingnan mo kung ano yung magagawa ng Panginoong Diyos sa iyo. Huwag kang umasa sa malaking halaga na sinasahod mo. Tignan mo kung anong magagawa niya sa iyo. Sabi niya kung gano'n. Kaya doon po 100% umanib po talaga ako sa Iglesia ni Cristo po. Iniwan na ninyo yung Iniwan ko hanap na buhay po. ninyo. Opo. Bakit po ninyo naging pasya yun? Kasi kailangan ko po talagang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po sa pagbabarko po, hindi po ako makakasamba doon. Kailangan ko pong sumamba po kasi. Nung mga panahon na yun, kapatid na Mary Ann, kayo ba nabautismuhan na rin? Sino po ang unang nabautismuhan sa inyo? Ako po yung unang nabautismuhan dahil nga po wala naman hadlang sa akin dahil dito lang po ako sa Pilipinas. So, nabautismuhan po ako ng 2014. So, nung 2014 po, start po ng pagkabautismo ko, doon na din po nag-umpisa yung mga biyaya po sa amin ng Ama. Unang-una po yung panganay po naming anak. Kasi after 3 years, doon lang po ako nagkaanak. Nawawala na po ako ng pag-asa noon eh. Kasi magtatatlong taon na po na umiiyak ako sa tuwing magte-test po ako ng pregnancy test na negative po. At yung anniversary po ng iglesia na 100 anibersaryo po, nakapunta po kami sa Philippine Arena. Pagka-uwi ko po, nag-test ako at naging positive. Doon ko po naramdaman na totoo yung Diyos na sinasamba ko. Kasi napakatagal na panahon po dahil nga po seaman siya, 1 buwan lang po siya nakakapagbakasyon. Hindi po namin matsyempohan na mabuntis po ako. Kaya yun na po yung umpisa ng mga biyaya po sa amin ng Ama. Napakalaking biyaya po. At higit pa po yun sa anumang bagay na po pwede nating makamtan sa daigdig na ito. Kasi Opo. kinikilala po nating napakalaking biyaya yung pagkakaroon ng anak. Anak, opo. Kaaliwan, kaligayahan po Opo. sa ating buhay. Kailan naman kayo nabautismo, kapatid na RJ? Masayang-masaya po ako dahil isa po ako sa mga nabautismuhan noong September 7, 2019 po sa Philippine Arena po. So medyo matagal man ang pagitan, pero talagang dumating din yung sandali sa inyo na ititigil ko na tong trabaho na to. Opo. Ang kailangan masunod, mangyari kung ano po, yung kalooban o yung utos ng ating Panginoon. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang natin sandali yung ating mga kababayan, yung ating mga tagapakinig. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay sina kapatid na RJ at Mary Ann Maninang mula po sa lokal ng San Fernando, distrito ng Pampanga East. Ang mag-asawang Maninang po ay parehas natawag sa Iglesia ni Cristo dahil na rin po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Malawig na paniniwala po ng mga nagpapakilalang Kristiyano at bilang mga naging dating born-again Christian na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Subalit napatunayan po nila sa pagsusuri ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan at ang iisang tunay na Diyos po ay ang Ama na nasa langit. At ang mga aral na po yan ang lalong nakapagpatibay sa kanilang pananampalataya at pasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Magandang araw po muli sa inyo, mga kapatid. Magandang araw po. Doon sa nabanggit po ninyo kanina na impresyon ninyo sa Iglesia ni Cristo,
Ano po ang napatunayan ninyo, lalo nung kayo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo? Napatunayan po namin na hindi po totoo. Lahat ng naririnig at sinasabi po nila laban sa Iglesia ni Cristo. Kaya gusto din po naming malaman ng iba na magsuri din po sila. Kasi kaligtasan po yung pinag-uusapan po dito. Ano pong pagkakaiba? Buhat ng kayo ay nasa dati ninyong relihiyon, kumpara ngayon na kayo ay mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Sa mga pagkakataon po na dumadaan kayo sa pagsubok, mas alam mo na kung paano ka mananalangin sa Ama. Kasi dati po, syempre parang nalilito ka eh. Pero ngayon, napakalinaw. Naiisa lang yung Diyos na sasambahin mo. Iisa lang po yung Diyos na tatawagin mo at si Kristo ang tagapamagitan. Mas sasabi naming confident po kami na maliligtas kami. Kasi hindi po dahil yun sa galing namin, hindi lang po dahil sa kakayahan namin, kundi dahil sa pag-anib po namin sa Iglesia ni Cristo, mas nagagabayan po kami ng tamang mga aral at tamang gawain na bilang isang Iglesia ni Cristo po. Kapatid na RJ, kayo dating seaman. Opo. Hindi ba kayo nalugi na pinili ninyong iwan yung dati ninyong propesyon, yung dati ninyong hanap buhay para lang kayo ay maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi po kaluwihan. Lalong-lalo na po, may pangako po ang ating Panginoong Diyos na pag dumating po ang araw ng paghukom, ililigtas niya po tayo. Kayo ba masasabi na nung piliin ninyo Iglesia ni Cristo, pinabayaan kayo ng Panginoong Diyos, kapatid na RJ? Hindi Sa buhay pa lang na ito? Hindi po. Lalo na may pangako po siya eh. Lalo na po kapag dumadaan tayo ng pagsubok, may karapatan po tayong manalangin sa Kanya. Napakapalad po namin na marami man po kaming napagdaanan, pero grabe din po yung mga biyayang pinagkakaloob po niya sa amin na hindi po namin naranasan nung hindi po kami kaanib sa Iglesia ni Cristo. Meron din pong biyayang binigay sa amin yung Ama, yung sa bunso naming anak po. Nung first 12 weeks po siya, na-diagnose po siya na may Down syndrome nung nasa tiyan ko pa po. Siya po, may tungkulin na po. Sa 8 buwan po na nasa tiyan ko siya, nagpanata lang po kami. Kasi sinabi po ng 3 doktor, may Down syndrome siya. So kami pong mag-asawa, talagang inisip na namin na pagkapanganak ko sa kanya, hindi po siya normal. Pero sabi po ng ministro sa akin, magpanata kayo. Ipagpanata nyo yan dahil walang imposible sa Diyos. At ang paghingi ng tulong sa Ama, may kalakip na pangako. Doon ko po na isip na baka gusto niya akong kumuha ng tungkulin. At sinabi ko po talaga sa Ama, sa mga panata ko na magiging diakonesa po ako. Nung ipinanganak ko po siya, kapatid na Mar, napakalusog po ng anak namin. Napakatalino ng bata. At wala po kaming masabi din doon po sa kalusugan niya. Kasi healthy po talaga siya. Wala po siyang anumang abnormalities. And yun po, yung pinangako ko po sa Ama, naging diakonesa po ako. Yung binabanggit po ninyo na panata, yun yung taimtim na paglapit. Opo. Pagtawag, pananalangin po sa ating Panginoon Diyos. Na yan po, itinuturo ng ating namamahala. Opo. Ng ating tagapamahalang pangkalatan ng kapatid na Eduardo Manalo, na ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo, mabakuran ng pananalangin. May panatang pansarili o pananalangin pansarili, may panata o pananalangin pansambahayan na yun din po ang tinupad at ginawa niyo. Hindi po kayo nabigo. Opo. Pinakinggan po kayo ng ating Panginoong Diyos. Isa rin po yan sa lagi nating ipinagpapasalamat na bukod sa mayroon tayong tunay na Diyos na matatawagan, malalapitan, ay Panginoong Jesucristo na nandyan, nakahandang ipamagitan at ilapit tayo sa ating Panginoong Diyos. May pamamahala pa na gumagabay at nagtuturo sa atin kung ano po ang dapat natin gawin para po tayo mapabuti.
Gaya nga ng nabanggit ninyo, malayong-malayo sa sinabi ng doktor. Opo. Opo. Kasi nga, sumasampalataya po tayo na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoong Diyos. Kayang-kaya niyang ibigay. Ano man po yung ating pangangailangan, ano man po yung ating mga kahilingan. At yan po, posible sa mga lingkod niya na lubos na sumasampalataya. Gaano po ninyo pinagpapasalamat? Sobrang pagpapasalamat po talaga sa Ama. Kasi yung biyayang pinagkakaloob niya sa amin po, sobra-sobra pa dun sa mga pinangarap namin nung wala pa po kami sa Iglesia ni Cristo. Kung ano man po yung buhay na meron kami ngayon, dahil po yun sa Kanya talaga. Kapatid na RJ, bilang ama ng sambahayan, ano ang pinapangako po ninyo sa ating Panginoong Diyos? Ako, lagi ko naman pong ipinapangako sa Kanya na lalo po kaming magtutumibay sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. Lalo po kaming magtutumibay sa aming tungkulin. At ito lagi ko pong sinasabi sa Kanya na pinapangako ko po na buong sambahayan ko ay kukuha ng tungkulin para sa akin. Yung pagkuha po kasi ng tungkulin, no? Kaya yan itinuturo sa atin. Yan ang pinaka gabay at pinaka paraan para lalo tayong mapalapit Opo. sa ating Panginoon Diyos. May mga kababayan po tayo, opo, na nagsusuri rin. Nais din nila mapabuti yung kanilang buhay at nais din po nila na huwag masayang yung ginagawa nilang paglilingkod, pagkilala sa Diyos. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila? Huwag po kayong magdalawang isip na magsuri po sa Iglesia ni Cristo. At sigurado naman po kami dahil bilang sa karanasan po namin, dati ay nagda-doubt pa po kami. Ayaw naming makinig dahil sa sinasabi po ng ibang tao sa amin. Pero dumating po yung pagkakataon na natawag din po kami. Pwede po kayong umattend ng mga Bible study po sa mga malapit na kapilya po sa inyo. Wala pong masama na makapagsuri po kayo. Hindi naman po ibig sabihin yon kapag nagsuri kayo ay Iglesia ni Cristo na po kayo agad. Maraming salamat po, kapatid na RJ, kapatid na Mary Ann. Ang nakasama po natin ngayon ay sina kapatid na RJ at kapatid na Mary Ann Maninang mula po sa lokal ng San Fernando, distrito ng Pampanga East. Ang mag-asawa po na nakapanayam natin ngayong araw ay ilan lang sa mga kapatid natin na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kinikilala po nilang napakalaking biyaya na makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na tagapamagitan sa ating Panginoong Diyos. At dahil doon, natiyak nila na yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga paglapit sa ating Panginoong Diyos ay pinakikinggan ng ating Panginoong Diyos. Tinanggap po nila yung mga biyaya na kailangan po nila para lalo nilang mapagbuti yung mga paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. At higit po sa lahat, na inaasahan at sinasampalatayanan nila pagdating po ng araw ng paghuhukom, tiyak po kasama sila sa mga ililigtas ng ating Panginoong Diyos, makakarating sa piling niya doon po sa bayang banal na ipinangako niya sa langit na magiging tahanan ng mga tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan at ang SEBC President and CEO, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Higit po sa lahat na pinasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa po kung saan na ibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio
at sa INC TV. Maraming salamat po.